FM. Hello sa inyo mga idol! Kumusta? Sana okay at masaya kayong lahat. Ako nga pala si Mandy, isang femme lesbian o yung nakikipagrelasyon sa babae pero bihis babae pa rin. Well, may mga nakakarelasyon din naman akong lalaki noon. Kaya lang, mas nagsettle ako sa babae. Mas nagiging maayos kasi ang relasyon dahil parehas namin alam ang gusto ng isa't isa. Sumulat nga pala ako para mag-share din ng sarili kong love story sa inyo. Nagsimula ito noong nagkaroon ako ng girlfriend na itago na lang natin sa pangalang Erica. Parehas naman kaming out sa kani-kanyang naming pamilya. Kaya naging malaya din kaming nagsama sa iisang bubong. During that time, lumipat kami sa isang bagong apartment unit na malapit sa mga trabaho namin. New apartment, new beginnings. Medyo hindi kasi naging maganda ang nangyari sa dati naming inuupahan ni Erica at dito sa bagong nilipatan namin. Umasa ako na magiging maayos ang lahat. Babe, ang liit naman. Wala bang mas malaki dito? Hayaan mo na. Magtitiis na nga tayo, di ba? Parang andaya naman kasi. 6,000 na agad to. Parang 5,000 lang dapat yung mga ganito kaliit eh. Babe, mura na nga ito kumpara sa ibang nakita ko. Saka, mas malapit dito yung office na pinapasukan ko eh. Ay, o sige. Magtitiis ako kung yan ang gusto mo. Basta, ipangako mo lang sa akin na hindi tayo magtatagal dito. Hindi ko naman kasi maintindihan sa'yo kung bakit kinakailangan pa natin umalis dun sa dati nating tirahan. Erika naman, binabastos ka na nga nung asawa ng may-ari gusto mo pa rin dun? Kaya nga kita nilayo sa manyak na matandang yun para hindi ka nabastusin tapos ganyan pa ang sasabihin mo? Kaya ko naman kasi ang sarili ko eh. Tsaka hindi naman siya nakakalapit sa akin. Kasi kasama mo ko. Paano na lang kung gabihin ako sa trabaho? Tapos bigla kang pagtangkaan ng masamang yun? Mas maganda na rin yung lumayo tayo doon. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Uy, ngumiti ka na dyan. Uy, ngingiti na yan. Sige na. Ang ganda-ganda mo kaya kapag nakangiti ka. Dali na. Ilabas mo na yung dimples mo. Alam mo namang dyan ako na-inlove sa'yo eh. Ewan ko sa'yo. Halika nga rito. Mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko para maprotektahan ka lang. Hindi ko hahayaan ng sino man nasaktan ka kasi dadaan muna sila sa akin bago ka nila hawakan. Magtiwala ka lang sa akin ha, babe? Okay, salamat. Ikaw pa ba? Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sige na, ayusin mo na yung gamit mo. Mandy, saan punta mo? Hello, bibili lang sana ng sabong panlaba. Ang dami kasi naming labahin eh. Bago sana mag-Monday, dapat nakapaglaban na kami. San ba dito may tindahan? Naku, medyo malayo pa eh. Sarado kasi ngayon yung malapit na tindahan dito. Meron naman akong extra dito. Sige. Sa'yo na lang ako magbabayad. Sige, nandito lang sa labas yun eh. Ito. Ayan. 4 na yung kunin mo. Ayun, sakto. Pride detergent ang gamit mo. Para naman di lang puti, kislap puti ang mga magiging damit namin. Oo nga eh. Kamusta naman kayo sa bahay nyo? Ayos naman. Malamig pala dito, no? Tuwing gabi. Ay, oo naman. Kaya nga hindi na ako nagpalagay pa ng mga aircon eh. Wala rin namang saysay. Oo nga pala. Gano'n na kayo katagal ni Mandy? 4 years na. First girlfriend ko siya, kaya sobrang alagang-alaga ko yun eh. Oo naman. Ang swerte naman niya sa'yo. Ikaw, may boyfriend ka ba? Oo. Mamaya ang uwi niya galing sa probinsya nila. Ipapakilala ko kayo ni Erica mamaya. Salamat nga pala sa pagpaparenta mo ha. Alam ko naman na binababaan mo yung renta sa amin ni Erica kumpara sa ibang nakatira dito. Wala yun.
Basta kapag may problema ka, kahit ano pa man yan, magsabi ka lang ha. Dito sa apartment building ko, magkakaibigan kaming lahat dito. Salamat. Mga idol, noong una, naging maayos nga ang lahat sa amin ni Erica. Pero hindi rin nagtagal yon. Unti-unti kong napansin na parang nagbabago na ang girlfriend ko sa akin. Hindi na siya malambing tulad ng dati. Dumadalas na rin ang pagiging masungit niya sa akin na akala ko dahil lang sa trabaho. Hindi naman ako tanga, mga idol. Alam ko kung ano ang kakahantungan ng mga napapansin ko. Alam ko na doon yon ang sinasabi nilang simula ng dulo. Na akala mo, nagsisimula pa lang. Pero ang totoo, yun na ang pinakadulo ng relasyon nyo. Babe, Ano yun? igagawin ka ba bukas? Wala naman. Bakit? Gusto mo bang manood tayo ng sine tapos kumain tayo sa labas? Nakakamiss na rin kasi ang tagal na natin di ginagawa yun. Sigurado ka? Baka gumastos ka lang. Minsan lang naman kaya okay lang yun. Wag na. Baka awayin mo na naman ako kapag nakita mo akong gumagastos. O di kaya pagkatapos nating mamasyal, mag-aalala ka na naman dahil nabawasan ang ipon mo. Nagtatampo ka pa rin ba sa nasabi ko nung isang araw? Sorry na. Pagod lang kasi ako sa trabaho eh. Tapos nalaman ko pa na gumastos ka sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Anong gusto mong gawin ko? Titigan ko lang yung perang kinikita ko? Tsaka hindi naman ako nagkukulang sa pagbigay ng share ko para dito sa cheap na unit na to eh. Yung maramdaman ko naman yung kita, pipigilan mo pa ako? Bahala ka nga dyan? Oo, saan ka papunta? Mag-usap muna tayo. Alam mo naman na ayoko nagkakaroon tayo ng tampuhan eh. Kaya nga kita i-date bukas para sana bumawi sa'yo. Di na kailangan. Ano ba talagang problema? Simula nung dumating tayo dito, nagbago ka na. Hindi ka na malambing tulad ng dati. Halos parang hangin na lang ako kung daan-daanan mo. Kung may problema man tayo sa relasyon natin na hindi ko napapansin, sabihin mo naman sa akin. Pag-usapan natin. Hindi yung ganito. Pirmahan na lang? Wala nga kasi. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Oh, ayan, tignan mo yan. Ano bang meron, ha? Hindi mo na ba ako mahal? Pwede ba, Mandy? Tigilan mo na ako sa linyang yan. Sawang-sawa na ako eh. Hindi pa ba okay sa'yo na magkakasama pa rin tayo hanggang ngayon? Magkasama nga tayo, pero ganito naman yung nangyayari sa atin. Magsabi ka nga ng totoo. My God, Mandy! Nagiging paranoid ka na. Wala nang kwenta yung pinagsasabi mo. Makipag-usap ka nga sa sarili mo. Erica! Bumalik ka nga dito! May problema ba? Hindi pa ba umuwi sina Jed at Erica? Wala pa eh. Kaya mo, uuwi din naman ngayon. Baka nakapag-inuman lang. Bakit hanggang ngayon wala pa rin sila? Kanina pa sila umalis eh. Relax ka lang, Mandy. Si Jed ang bahala kay Erica. Tsaka kilala yun dito sa barangay natin. Walang babastos sa girlfriend mo. Nag-aalala lang ako kasi baka mamaya may nangyari na sa kanila. Samahan mo naman ako hanapin sila. Kinakabahan talaga ako eh. Ay, nasa maayos lang silang kalagayan, okay? Makikita mo mamaya, nasa pintuan na mga yun. Sige, ganito na lang. Tara't maupo sa sala, sabay natin silang hintayin. Sige. Sam, may napapansin ka bang kakaiba kina Jed at Erica? Masyado na silang close eh. Mas madalas pang ang kausapin ni Erica si Jed kaysa sa akin. Tapos, kapag ako ang kausap niya, palaging mainit ang ulo. Hindi naman ganun yung dati eh. Simula nang maging malapit yung dalawa, nag-iba na si Erica. Ikaw ba? May napapansin ka ba kay Jed? Wala naman. Malambing pa rin naman siya sa akin. Huwag mong sabihin na pinag-iisipan mo na masama yung dalawa. Uy, pasensya ka na ha. Pero oo kasi, medyo kinakabahan ako. Huwag ka mag-alala. Palakaibigan lang talaga yan si Jed. Tsaka alam naman niyang limitasyon niya eh. Boyfriend ko siya
at girlfriend mo si Erica. Kaya naniniwala akong walang ginagawang masama yung dalawa. Paano mo nagagawang magtiwala ng ganyan kay Jed? Simple lang. Mahal ko eh. Kasi kapag mahal mo, pagkakatiwalaan mo. Mahal mo rin ba si Erica? Oo naman, sobra. Oo, yun naman pala eh. E di, yun ang gawin mong rason para pagkatiwalaan siya. Mararamdaman yun ni Erica. Kapag pinaramdam mo sa kanya na pinagkakatiwalaan mo siya, hindi ka niya magagawang lokohin. Iniwala ka sa akin. Mga idol, kahit na nagdududa na ako kay Erica, pinili ko pa rin magtiwala sa kanya. Alam ko rin kasi na as a partner, may mga pagkukulang din ako sa kanya. Naisip ko na baka kaya ganon dahil na rin sa wala akong oras sa aming dalawa. Masyado kasi ako nakatutok sa trabaho ko, kaya hindi ko na masyadong napapansin. Kaso nga lang, kahit bumabawi naman ako sa kanya minsan, nararamdaman ko pa rin na parang may isang malaking pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa ni Erica. Isang pader na hindi ko alam kung bakit hirap na hirap akong tibagin yun. Uy Sam, nakita mo ba si Erica? Parang nakita ko sila magkausap ni Jed kanina eh. Tapos bigla na lang nawala. Bakit? Ang gulo kasi ng kwarto namin, pati yung kama. Inayos ko to bago ako umalis. Tapos, nakaimpake pa yung gamit ni Erica. Sa kwarto namin ni Jed, nakaimpake din yung mga gamit niya eh. Halika, hanapin natin sila. Sige. Nasaan na ba yung mga yun? Ay, Sam! Ayun sila oh! Wag mo tawagin. Ha? Bakit? Kanina pa nga natin sila hinahanap eh. May gusto lang akong marinig. Doon tayo pumesto. Tara. Sigurado ka ba dito, Jed? Magagalit ng sobra sina Mandy at Sam. Wala akong pakialam. Mamaya, magsasabi na ako ng totoo kay Sam. At ganun din ang gagawin mo kay Mandy. Pero parang hindi ko kayang saktan si Mandy. Mahal na mahal niya ako. Ikaw, kaya mo ba talagang iwan si Sam? Hindi ko na siya mahal. Hindi na ako masaya sa kanya. Naniniwala akong hindi ka na rin masaya kay Mandy. Ako, mahal mo ako, di ba? Alam mong mahal kita, pero natatakot ako sa pwedeng magawa sa atin ng dalawa. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para protektahan ka. Magsasabi tayo ng totoo sa kanila. Aamin tayo na nagmamahalan tayong dalawa. Pagkatapos nun, magsasama na tayo. Diba? Yun ang gusto mong mangyari. Oo. Mahal na mahal kita. Mga hayop kayo! Sam! Tama na! Wala kang utang na loob! Minahal kita tapos ganito ay gagati mo sa akin, ha? At ikaw, malandi ka! Wala kang kwentang babae! Huwag mong saktan si Erica! Buntis siya! Ano? Oo! Buntis si Erica! At ako ang ama! Kaya ako nang saktan nyo! Wag lang siya! Erica! Sandali, Erica! Erica! Mag-usap tayong dalawa. Wala na tayong dapat pag-usapan. Narinig mo naman ang sinabi ni Jed, di ba? Buntis ako! Binigay ko sa'yo ang lahat ng kaya kong ibigay. Halos wala na nga matira sa akin, tapos ito? Ito pa ang malalaman ko? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita pero nagpabuntis ka sa iba? Bakit, Mandy? Kaya mo bang ibigay sa akin yung kaligayahan na pwedeng ibigay sa akin ni Jed? Ano bang kaligayahan ang gusto mo, ha? Magkaroon ng anak? Oo, inaamin ko, hindi ko kayang ibigay yun sa'yo kasi itong puso ko lang naman ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Yung pagmamahal ko, yun lang. Pero dahil dyan sa kalandian mo, kulang pa rin. Kaya nga pakawalan mo na ako. Ayoko na. Gusto mong umalis? Sige, umalis ka.
Lumayas ka! Sumama ka sa lalaki mo! Ano bang ginagawa mo, Mandy? Yung mga damit ko, ano ba? Kunin mo lahat ng gamit na galing sa pera mo. Pero yung mga binigay ko sa'yo, dito lang yung mga yun. Huwag ka lang babalik dito kapag iniwan ka ng lalaking yun. Dahil kahit lumuha ka pa ng dugo, hindi kita patatawarin. Mga idol, halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Sa dami, hindi ko alam kung ano ang uunahin kong maramdaman. Hinayaan na lang namin ni Sam, sina Erica at Jed na umalis. Kasi sabi namin, masyado na yatang katangahan kung pipigilan pa namin sila. Sa mga nangyari, isa lang ang naging tanong ko sa sarili ko. Anong kulang sa akin? Kasi alam ko na binigay ko ang lahat para kay Erica. Ginawa kong posible ang imposible. Pinasaya ko siya. Minahal siya ng higit pa sa akala kong kaya ko. Pero bakit sa bandang huli, puso ko pa rin ang nawasak. Mga idol, tulad ng ibang broken-hearted, ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto ng isang buong weekend. Wala akong ibang kinakausap at panay tulog lang ang ginagawa ko. Kasi at least doon, hindi ko nararamdaman yung sakit at galit dahil sa ginawa sa akin ni Erica. Anong meron? Bakit ang daming pagkain? Sumweldo na kasi ako ngayon, kaya yan, nagluto ako ng maraming pagkain. Nagbigay na rin ako sa ibang boarders. Ang bait ah. Ganito kasi ako pag nalulungkot o di kaya broken-hearted. Nagluluto ng kung ano-ano. Kaya palaging busog yung mga kasama ko. O pues, dahil ako ang kasama mo dito, ako ang mabubusog ngayon. Kung sa'yo, stress reliever mo ang pagluluto, ako naman, pagkain naman ang ginagawa ko. O di ba? Perfect match tayong dalawa. Tara, kain na tayo. Kanina ka pa pala luto ng luto dyan eh. In fairness ha, hindi ko malasahan yung pagiging bitter mo sa kinakain ko. Ang sarap. Eh bakit ka naman dadamay yung pagkain sa nararamdaman ko? Wala namang silang kasalanan eh. Tsaka, hindi na ako bitter. Natanggap ko na. Agad-agad? Wala pang 2 buwan yung nangyari. Okay ka na? Alam mo, choice mo naman kung hahayaan mong maramdaman yung sakit eh. Ako kasi, mas pinili ko na lang lumimot kesa naman palagi akong kinukulong sa sarili kong kwarto tulad ng ginagawa mo. Uy, grabe ka naman. Hindi kaya ako nagkukulong. Siyempre, kailangan ko rin naman magpahinga. Juice! Alam ko naman na habang nakahiga ka, umiiyak ka pa rin. Hindi naman maiiwasan yun eh. Akala ko ba huling iyak mo na yung nag-usap tayo? Kaya hindi ka makalimot eh. Hindi mo ginagawa yung sinasabi mo. Alam mo, Mandy, kahit tulungan pa kita, kung hindi mo naman tinutulungan ang sarili mo, wala rin. Kaya kong mag-move on. Dinadahan-dahan ko lang. Sige, sabi mo eh. Sa tingin mo, darating pa kaya yung tamang tao para sa atin? Oo naman. Lahat ng tao may perfect match. Masyado lang tayo nakafocus sa nakaraan kaya hindi natin nakikita yung future. So, handa ka na ulit magmahal? Bakit hindi? Hindi si Jed ang pipigil sa akin para magmahal ng iba. Kahit sino pa yan, lalaki man o babae, mamahalin ko siya kasi mahal niya ako. Teka, ha? Lalaki man o babae? Oo. Ay, hindi ko pala nasabi sa'yo, no? Bye ako. Nakakagusto ako sa lalaki at babae. Okay. Pero, anong mas gusto mo ngayon? Mas gusto ko ngayon yung loyal at tapat magmahal. Uulitin ko, lalaki man yan o babae. Sa bagay. Tama ka naman dyan. Tsaka, sigurado naman akong may maliligaw sa'yo agad. Sa ganda mong yan. I know, right? Thank you na lang talaga sa White Rose Papaya with vitamin B3 na sabon. Papaya puti, papaya fast. Anyway, ikaw, lalaki na ba ang hahanapin mo? Ewan ko. Kung sino na lang yung darating sa buhay ko. Basta this time, pipili ako ng taong magmamahal sa akin ng totoo.
Yung hindi ako magagawang lokohin. Agree ako dyan. Basta, kaya natin to. Sumunod lang tayo sa ihip ng hangin. Alay natin. Dalhin tayo sa mga taong nakatadhana para sa atin. Mga idol, dahil sa parehas kaming broken-hearted no ni Sam, mabilis kami nagkasundong dalawa. Kami ang madalas magkasamang kumain at nagkukwentuhan. Nang dahil sa isa't isa, unti-unti kami nakamove on sa mga ex namin. Sa pagiging malapit namin yon, alam ko na medyo kakaiba na ang pagiging close namin ni Sam. At alam ko kung ano ang mangyayari nun sa dulo. Pero hindi kasi ako sigurado kung kaya ko pa bang magmahal ng iba pagkatapos kong masaktan ng sobra. Thank you sa libre mo Pero sana hindi na lang sa ganitong lugar. Parang ang mahal kasi, gumastos ka patuloy. Yan ka na naman. Iniisip ko palagi yung gastos. Okay lang sa akin yun. Ano ka ba? Bagong sweldo ako ngayon. Tapos nakuha ko na rin yung 13-month pay ko. Kaya okay lang na mag-celebrate tayo. Oo nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ano na naman yan? Ito. Advance birthday gift ko para sa'yo. Umili na ako ng regalo bago ko pa maubos yung bonus ko. Hala, thank you. Bracelet? Oo, nung unang kita ko pa lang dyan. Igaw agad ang pumasok sa isip ko kaya binili ko na. Baka makuha pa ng iba Bakit ako naman agad ang naisip mo? Ewan ko. Sa katunayan yan. Hindi ka maalis sa isip ko Alam kong magagalit ka sa akin kapag inamin ko sa'yo yung tunay kong nararamdaman. Pero hindi ko kayang magtago Pagod na akong magkunwari. I love you, Mandy. Ha? Teka. Okay ka lang ba talaga, Sam? Kalokohan na yung sinasabi mo Hindi to kalokohan. Alam kong mahal na kita at totoo to. Maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Look, Sam. Hindi porket parehas tayong nagtulungan na lumimot sa nakaraan, ang ibig sabihin nun, pwede na tayong magmahalan. Sam, magkaibigan lang tayo Ayokong maging rebound natin ng isa't isa. Pero hindi na pagiging isang kaibigan ang tingin ko sa'yo. At kahit kailan, hindi ko inisip na gamitin ka para maging maayos ako. Paano ko gagawin yun kung matagal ko na siyang nakalimutan? Ikaw na ngayon ang mahal ko. Ayokong umasa at masaktan lang ulit. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Magtiwala ka lang sa akin. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na mahal kita. Kung wala ka talagang nararamdaman para sa akin, sige, hahayaan kita. Hindi ko ipipilit yung sarili ko sa'yo. Ang hinihiling ko lang, isang pagkakataon. Yun lang. Sa bandang huli, hinayaan ko ang sarili kong mas makilala o makita ang totoong Sam. Mas mapalapit sa kanya at patunayan sa akin ang pagmamahal niya. And in fairness, nakita ko naman yun. Mas naging maalaga siya sa akin. Parati niya akong hinihintay makauwi para sabay daw kami kumain. Araw-araw, nilulutuan niya ako ng mga paborito kong pagkain. Sinasamahan mamasyal sa kung saan-saan. Alam niyo, natutuwa ako sa mga nangyayari sa amin ni Sam. Kahit na humingi siya ng pagkakataon sa akin, hindi ako nakaramdam ng pressure. Basta, masaya lang kaming dalawa. Pero mga idol, hindi pa rin mawala sa puso ko yung takot na baka sa bandang huli, mawasak na naman ang puso ko. Kamusta na pakiramdam mo? Okay na ako. Salamat sa pagsama sa akin kagabi Good. O ito, nagluto ko ng lugaw. Kainin mo to habang mainit pa ha? Sandali, hihipan ko lang. Ayan. Ako na, kaya kong pakainin ng sarili ko. Ako na. Wala kang ibang gagawin kundi ang magpahinga ng magpahinga. Sige na,
Nangangalay na ako. Salamat. Ikaw naman kasi, wala kang ibang inatupag kundi ang magtrabaho na magtrabaho. Hindi mo na iniingatan yung sarili mo. Yan tuloy, nagkasakit ka. Uso naman kasi ngayon yung magpahinga, no? Kailangan kong pagbutihan ng mga ginagawa ko para makapag-ipon ako. Alam ko, pero hinay-hinay lang, ha? Sa kakamadali mo, kalusugan mo yung nasasakripisyo eh. Aalalahanin mo ha, mamahalin pa kita kaya alagaan mong sarili mo. Paano kung hindi kita magawang mahalin? Anong gagawin mo? Eh di mamahalin pa rin kita. Hindi naman porket hindi mo ako gusto, aayaw na ako sa'yo eh. Kahit ayaw mo, palagi akong nasa tabi mo. Parang pinipilit mo na yung sarili mo sa akin eh. Hindi ah. Hahayaan kitang maging masaya. Kahit sa ibang magpamakita yon. Pero once na kailangan mo nang makakausap at makakasama, to the rescue ako sa'yo. Sa totoo lang, Sam, gusto kitang mahalin. Pero parati akong pinapangunahan ng takot. Takot masaktan, maiwan ng mag-isa, at umasa sa wala. Naniniwala ka naman na hindi ko gagawin yun sa'yo, di ba? Nararamdaman ko rin yan dati. Yung panahon na minamahal kita pero sabi ko sa sarili ko, bakit ako matatakot magmahal? Tao ako, may puso, may pakiramdam, at marunong magmahal. Sana magawa ko ring isipin yan. Kaya mo kasi, nakaya ko. Alam kong mahirap ang magtiwala ulit pero subukan mo lang. Ayaw ko lang kasing madaliin ang lahat. Kasi ang gusto ko kapag pinahal kita, wala nang pangamba. Wala nang takot. Puro pagmamahal lang. Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal yan. Maghihintay ako kasi mahal na mahal kita. Hindi ako susuko. Araw-araw kong patutunayan sa'yo na karapat dapat din akong maging parte ng puso mo. Mga idol, hindi ko nagawang pigilan ang sarili kong mahulog kay Sam. Alam ng mundo kung gaano ako nasaktan sa panlulokong ginawa sa akin ni Erica. Kaya naman, pagbibigyan ako ng mundo kung mas pipiliin kong magmahal at maging masaya ulit. Ayoko kasing habang buhay na maging bitter sa pag-ibig. Gusto kong maging masaya, ang magmahal at mahalin. At lahat ng yon, kay Sam ko lang ulit naranasan. Natulad ko, karapat dapat ding maging masaya. Mga idol, gusto ko magpasalamat sa inyo sa pagkakataong makapagbahagi ako ng kwento sa programang ito. Sana kahit papaano, nakapagbigay ako ng aral at inspirasyon sa lahat ng nakikinig ngayon. Nagpapasalamat, Mandy.